May mga taong dumadaan sa buhay mo para turuan kang tumawa. Mayroon namang para turuan kang umiyak. Si Leo, dumating siya para sirain ang lahat ng alam kong totoo tungkol sa sarili ko. Hindi ko siya gusto noong una. Inis na inis ako sa boses niyang pumupuno sa hallway. Sa tawa niyang walang pakialam. Sa paraan ng pananamit niyang para bang siya ang nagmamay-ari ng mundo. Pero ngayon, 3:00 ng madaling araw, nakahiga ako sa kama kong malamig at kamay ko ang pumapalit sa kamay niya sa katawan ko. Iyon ang nakakatakot. Hindi mo napapansing nahuhulog ka na pala. Hanggang sa isang araw, gising ka na, basang-basa, at wala nang pwedeng bumalik. Ako si Adrian, 22 taong gulang, third year college. Isang estudyanteng tahimik na ang tanging bisyo ay magbasa ng textbooks hanggang sa pumikit ang mga mata. Hindi ako yung tipong naghahanap ng gulo. Mas gusto kong nasa likod lang ng classroom, nakikinig, sumusulat, umiiwas sa anong bagay na maaaring makasira ng maayos kong plano sa buhay. Tapos dumating si Leo. Hindi kami nag-start sa love story. Sa totoo lang, nagsimula kami sa matinding inis. Yung tipong gusto mo siyang sakalin tuwing magbubukas siya ng bibig. Blackmates kami at si Leo ay isang walking disaster ng ingay at confidence. Siya yung tipo ng tao na sumisigaw ng sagot kahit hindi naman tinatanong. Yung tumatawa ng malakas sa loob ng library. Yung walang pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Samantalang ako, tahimik lang, nakatutok sa pag-aaral at allergic sa anumang drama. Lagi niya akong inaasar noon. Adrian, ang seryoso mo naman. Parang hindi ka tao. Sabi niya, isang araw habang nakaupo ako sa library. Binabasa ang isang research paper. Hindi man lang siya nagpaalam. Umupo lang siya sa harap ko. Inagaw ang libro ko at ginitian ako na parabang ang cute ng ginawa niya. Leo, ibalik mo, sabi ko. Pilit na kalmado. Hindi mo na ako pinapansin sa klase. Nasaktan ako, sabi niya. Kunwari ay may hawak na puso. Inis na inis ako sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko siyang suntukin. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Yung tipong gusto mo siyang layuan pero hindi mo magawa dahil may magnet sa mga mata niya. Ginagawa niya ng issue ang lahat ng simpleng bagay para lang mapansin ko. Kung pumasok akong may bagong gupit, siya ang unang magsasabi. Uy, nagpagwapo ka yata, Adrian. Para kanino yan? Kung tahimik ako sa klase, sasabihin niya, may problema ka ba? Open ako. You know, free counseling, libreng yakap. At kahit gusto ko siyang patayin, sa tuwa ng ibang kaklase namin, hindi ko siya maiwasang mapansin na parang siya lang yung taong nagkukusa na kausapin ako. Habang tumatagal, napansin ko na hinahanap-hanap ko na yung pang-aasar niya. Kapag tahimik siya,
Yung tipong absent siya sa klase. Parang may kulang sa buong araw ko. Ang ingay na kinaiinisan ko noon. Biglang naging himig na. Kinaaaliwan ko ngayon. Hanggang dumating yung punto na lagi na kaming magkasama. Groupings, lunch, uwian. Sa isang group project, siya ang nag-volunteer na maging kapareha ko. Para naman magkaroon ka ng kaunting saya sa buhay mo, sabi niya. At kahit gusto kong tumanggi, pumayag ako. At doon nagsimula ang lahat. Gabi-gabi kaming nagkikita sa library o sa isang bakanting classroom para mag-aral. Hindi ko namamalayan na siya na yung naging pahinga ko sa lahat ng stress, sa mga pagsusulit, sa pressure ng pamilya, sa ingay ng mundo. Kasama si Leo, tahimik lang. Hindi na siya maingay. Minsan, manonood lang kami ng random video sa phone niya o kaya'y magsasalitan sa pagbili ng kape sa kantin. May mga pagkakataong nakapatong ang ulo ko sa balikat niya habang nag-aaral at hindi niya ako itinulak palayo. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ako ang pinaka malaking tao sa mundo. Pero may isang problema. May girlfriend si Leo. At hindi lang basta girlfriend. Maganda siya, mabait, kilala sa buong school bilang perfect couple. Magkasama sila sa mga event, magkasama sa social media posts, magkasama sa paningin ng lahat. Sa madaling salita, wala akong puwang sa kwento nila. Wala akong karapatan. Kaya kahit anong nararamdaman ko, tinago ko lang. Akala ko kaya kong kontrolin lahat. Na kaya kong i-bottle up ang lahat hanggang sa mawala na lang siya na parang lagnat. Pero hindi pala. Isang gabi, nag-stay kami sa school para gumawa ng isang major project. Alas 11 na ng gabi. Walang tao sa building maliban sa amin. Ang ilaw sa corridor ay kumukurap na parang pelikulang katatakutan. Si Leo ay nakatitig sa laptop screen, ngunit kita ko sa mata niya na wala siyang ginagawa. Nagsuscroll lang siya ng paulit-ulit. Kaming dalawa lang ang natira sa classroom. Tahimik, walang asaran, walang ingay. Bumubuhos ang ulan sa labas, tumatama sa bubong na parang drum. Amoy ng lumang libro at katawan ni Leo ang pumupuno sa maliit naming espasyo. Bigla niyang sinara ang laptop niya. Alam mo, sabi niya, hindi ako tinitignan. Ikaw yung pinaka-comfortable akong kasama. Tumigil ang mundo ko sa pangungusap na iyon. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ko alam kung paano i-handle ang sinabi niya. Ibig sabihin ba noon ay may nararamdaman siya? O sadyang magaling lang siya magsalita? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Yung tipong titig na para bang binabasa niya ang bawat sulok ng utak ko. At hindi ko alam kung bakit, bulong niya. Doon ako natakot. Kasi
alam ko na kung saan pupunta iyon. Ramdam ko ang pagtibok ng puso ko sa aking lalamunan. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Gusto kong tumayo. Gusto kong tumakbo palabas ng pinto. Magkunwaring hindi nangyari ang gabing iyon. Pero bago pa ako makaiwas, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman ko ang sincerity na dumadaloy mula sa mga palad niya. Mainit ang kamay niya, magaspang sa mga daliri, pero pamilyar na parang kumot sa malamig na gabi. Hindi ako kumawala at doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw, pero sa isang iglap, ang distansya naming dalawa ay nawala na parang bula. Lumapit si Leo. Amoy niya ang sabon, ang pawis, ang kapeng ininom namin kanina. Napalunok ako. Ang labi niya ay bahagyang nakabuka. At nakita ko ang dulo ng dila niya na dumila sa kanyang pang-ibabang labi. Isang kilos na sobrang karaniwan, pero sa gabing iyon, para itong isang pangako ng kasalanan. Hinawakan niya ang bato ko, dahan-dahan. Yung mga daliri niya ay gumapang sa akin at isang malamig na alon ng sensasyon ang dumaloy mula sa ulo ko pababa sa aking likod. Napapikit ako. Leo, bulong ko. Hindi sigurado kung babala ba o pagsusumamo. Shh, sabi niya. At pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang labi sa aking labi. Sa simula, mahina lang. Parang tanong, parang naghihintay siya ng pahintulot. At nang hindi ako umurong, lumalim ang halik. Dinilaan niya ang linya ng aking labi at kusa itong bumuka. Pumasok ang dila niya. Mainit, basa, naghahanap. At sumagot ang dila ko. Hindi ko alam na marunong pala akong humalik ng ganito. Para kaming nag-aaway sa sariling bibig namin. Naghahabulan ng hininga. Unti-unti, tinulak niya ako pahiga sa sahig ng classroom. Malamig ang tile sa likod ko, pero ang katawan ni Leo na nakadagan sa akin ay nag-aapoy. Dinukot niya ang laylayan ng aking damit at dahan-dahan itong itinaas. Tumibok ang sentido ko. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga kamay ko. Sa balikat niya, sa buhok niya, o sa sinturon ng kanyang pantalon. Hinalikan niya ang aking leeg. Una ay mahina, pagkatapos ay dinilaan niya ang aking Adam's apple. Napasinghap ako. Ang kamay niya ay gumagapang pababa mula sa aking dibdib, tiyan, hanggang sa aking baywang. Dinukot niya ang aking sinturon at sa isang mabilis na galaw ay nabuksan niya ang botones ng aking pantalon. Nangunot ang noo ko. Leo, teka. Tiwala ka lang, sabi niya. At sa gabing iyon
Sa malamig na sahig ng classroom na iyon, ipinaramdam ni Leo sa akin kung ano ang pakiramdam ng mahawakan ng taong matagal mo nang hinihintay. Kahit na alam kong hindi ako ang dapat na hinihintay niya. Hinubad niya ang aking pantalon. Bumaba siya. Naramdaman ko ang hininga niya sa aking hita. At hindi ako makahinga. Dahan-dahan niyang hinalikan ang aking panloob na hita. At doon, sa dilim ng silid-paaralan, habang bumubuhos ang ulan sa labas, ipinadama niya sa akin ang isang uri ng ligaya na kasabay ng sakit. Dahil alam naming pareho na ang ginagawa namin ay isang lihim na hindi dapat mabubunyag. After that night, nagbago si Leo. Hindi na siya basta-basta maingay na kaklase. May naging clingy siya, mas maalaga, mas malapit. Sa tuwing magkikita kami sa hallway, may titig siyang ibinibigay na para bang kami lang ang tao sa buong campus. Lagi niya akong niyayakap, yung tipong yakap na mahigpit, na para bang gusto niyang ipahiwatig na ako ang kanyang pahinga. At sa mga pagkakataong walang nakatingin, hinahawakan niya ang kamay ko. Minsan, sumisimple siya ng hawak sa katawan ko, lalo na sa ari ko. At ang titig niya ay puno ng pagnanasa. May mga pagkakataong sabay pa kaming naliligo sa dorm niya. Kunwari ay nagtitipid ng tubig, pero sa loob ng banyo, walang tipid-tipid na naganap. Doon, sa ilalim ng tubig na umaagos, hinalikan niya ang balikat ko, ang likod ko, ang bawat parte ng katawan kong hindi pa nasusulyapan ng iba. At ako, nasanay na sa patago, sa mga tingin na may meaning, sa mga hawak na mabilis ding binibitawan kapag may dadaan, sa mga salitang kami lang ang nakakaalam. Mahal kita, Adrian. Bulong niya, minsan sa loob ng kotse niya. Nakaparada kami sa isang liblib na lugar. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko. O mahal mo lang ako dahil bawal ako? Hindi siya sumagot. At doon ko nalaman na may tanong na hindi dapat itanong kung hindi mo pa handang marinig ang sagot. Sa harap ng ibang tao, lalo na sa kanyang girlfriend, parang walang nangyari sa amin. Magkakasama kaming kumakain sa kantin. Ako ang kaibigan niya. Siya ang boyfriend. At ang girlfriend niya ay nakangiti sa akin na walang kamalay-malay. Sa tuwing hahawakan ni Leo ang bewang ng girlfriend niya, may kumikirot sa dibdib ko. Sa tuwing tatawagin niya itong babe, gusto kong maglaho. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya. Pumunta ako sa kwarto ni Leo. Mag-isa lang siya. Ang kwarto niya ay magulo. May mga damit sa sahig, amoy ng pabango, at ng katawan. Nakaupo siya sa kama, naglalaro sa cellphone. Nang nakita ako, napangiti siya. Adrian, halika rito.
sabi niya at iniabot ang kamay. Hindi ako lumapit agad. Tumayo ako sa pintuan. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang puso ay tumitibok na para bang sasabog. Leo, sabi ko. At nanginginig ang boses ko. Ano ba talaga ako sa'yo? Tahimik siya ng sobrang tagal. Isang tagal na masakit. Isang tagal na naging sandaanan. Ang mukha niya ay nagbago. Nawala ang ngiti. Pinalitan ng pag-iisip. Pinaglaruan niya ang kumot sa kama. Umiwas ng tingin at tumingin sa bintana na parang may sagot sa labas. Hindi ko pa kayang i-let go lahat, sabi niya sa wakas. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Hindi isang suntok, kundi 1,000 suntok na sabay-sabay. Pero gusto kita, habol niya. At bago pa ako makapagsalita, lumapit siya. Hinawakan niya ang mukha ko. At sa isang galaw na puno ng desperasyon, idinikit niya ang kanyang labi sa labi ko. Iba ang halik na ito. Hindi ito ang malambot at maingat na halik noong gabing iyon sa classroom. Ito ay halik na puno ng takot, ng pag-aalinlangan, ng hindi ko kayang mawala ka, pero hindi rin kita kayang panindigan. Tinulak niya ako, paupo sa upuan, sa tabi ng kanyang desk. Lumuhod siya sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang aking sinturon. Hinubad niya ang aking pantalon at pagkatapos ay ang aking underwear. Leo, huwag, sabi ko, pero mahina. Dinilaan niya ako pababa, mula sa aking pusod, hanggang sa aking hita, hanggang sa aking ari. Naramdaman ko ang init ng kanyang bibig, ang pag-ikot ng kanyang dila, at para sa isang sandali, nakalimutan ko ang lahat. Ang girlfriend niya, ang kasalanan, ang sakit. Ang tanging importante ay ang kanyang mga labi sa akin, ang kanyang mga kamay sa aking balakang, at ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin na para bang ako ang tanging sagot sa lahat ng tanong niya. Isinubo niya ako buong buo at doon sa kanyang kwarto, habang ang mga kortina ay nakasara at ang pinto ay nakalock, naramdaman ko ang sarili kong nawawala. Hindi ko na nakayanan. Umabot ako sa sukdulan sa loob ng kanyang bibig at nilunok niya ang lahat ng hindi lumalaban. Pero pagkatapos, nang bumalik na ang hininga ko, tumayo ako. Leo, sabi ko. Ang boses ko ay matigas na. Mahal mo ba talaga ako? O ginagamit mo lang ako dahil nandito ako? Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa akin at sa mga matang iyon, nakita ko ang sagot na ayaw kong marinig. Umiwas na ako. Hindi dahil
hindi ko siya mahal, kundi dahil mahal ko rin ang sarili ko. At alam kong hindi ko deserve na maging pangalawa. Alam kong hindi ko deserve na maging lihim. Alam kong may karapatan akong mahalin ng buo, hindi ng bahagya. Simula noon, unti-unti akong lumayo. Hindi na kami nag-uusap. Hindi na siya tumatawag. Hindi na siya nagpaparamdam. Nakikita ko pa rin siya sa campus. Tumatawa kasama ng mga kaibigan niya. Naglalakad sa hallway. Magkasama pa rin sila ng kanyang girlfriend. Sa paningin ng iba, wala namang nagbago. Pero sa akin, nagbago ang lahat. Natuto akong maging okay kahit hindi siya yung kasama. Natuto akong bumangon sa umaga na hindi na hinahanap ang pangalan niya sa notifications ko. Natuto akong pumunta sa classroom ng hindi na lumilingon kung nandyan ba siya. Hindi madali. Sa totoo lang, hanggang ngayon, may mga gabing ginigising ako ng alaala niya. Ang kanyang mga kamay sa aking bewang, ang kanyang halik sa aking leeg, ang kanyang mga salitang gusto kita na hindi nasundan ng at pipiliin kita. Minsan, naiisip kong mahal ba niya talaga ang girlfriend niya? Dahil kung totoo, bakit niya nagawang gawin ang lahat ng iyon sa akin? Bakit hindi siya ganoon ka-sweet sa girlfriend niya? Kagaya ng kung anong meron kami bilang magkaibigan. Bakit ako ang pinili niyang maging lihim? Napapatanong ako sa sarili ko kung mahal niya ba talaga ako at hindi lang niya kayang i-pursue ang nararamdaman niya dahil sa mapanghusgang mundo, dahil sa takot, dahil sa sasabihin ng iba. Kasi minsan, hindi naman kulang ang feelings, mali lang talaga ang timing. At sa huli, natutunan ko na hindi lahat ng minamahal mo ay dapat mong ipaglaban. Minsan, ang pinakamabigat na pagmamahal ay ang paglayo. Hindi dahil wala na, kundi dahil alam mong may mas karapat-dapat para sa'yo. Ako si Adrian, at kahit nasasaktan pa rin hanggang ngayon, alam kong isang araw may darating na hindi na ako kailangang itago. May darating na kahit kailan hindi ako magiging komplikasyon, kundi ang sagot. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagbasa sa mahabang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Adrian.